Malaking good news, Tatay Digong makakauwi ng Pilipinas ngayong taon ayon sa isang judge ng ICC. Aba? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin itong si Attorney Harry Roque. No? May update Ayun, po siya. syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na matidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba. Diba? Suki din tayo nito mga katunay. Lagi ako suki ni Sir Don Mar TV. Ayan, syempre walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ayan, ipagpatuloy natin. Sa nangyari sa ICC. At the same time, ipapakita rin natin ang kanyang vlog patungkol po dito sa ICC update sa pagtulong niya sa mga Duterte. Tinulungan ni Attorney Harry Roque si VP Sara diyan sa Hague, no, sa ICC. Ito yung update kay Attorney Harry Roque, no. Pakita natin. Mamaya ipapakita ko rin yung video niya. Ito yung latest post ni Attorney Harry Roque. Updates from The Hague. Prosecution's notification of the disclosure of evidence between 7 of July and 18th of December 2025, 06 January 2026. So nag-deadline na yung ICC kasi yung mga kalaban ni Duterte kailangan tapusin na nila kung ilan ba yung mga accusations nila. Yung ebidensya nila, yung mga nabibiktima di umano, sabi nila. May deadline na. The prosecution on the 24th of December 2025 said it had disclosed to the defense 1,303 items of evidence between July 7 and December 18, 2025. Meaning to say, from July of 2025 until December, nagkalap pa sila ng ebidensya. Imagine that one, hinuli nila si Tatay Digong kasi may kasalanan raw. Pero bakit hinuli siya saka sila nag-gather ng evidence? Di ba nakakatawa? Dapat kasi may ebidensya muna bago manghuli. Kumbaga kasi dito sa ginawa kay Tatay Digong talaga, minadali ito. Diba? Minadali yan. Gusto talaga nilang mawala si Tatay Digong. Lalong-lalo na, diba, hinuli si Tatay Digong bago magkaroon ng eleksyon. Diba? Buong akala naman nila nahihina. Diba? Yung kaha ni Tatay Digong pero hindi naman humina. Lalong lumakas. Diba? Nandiyan pa nga si VP Sara. Diba? Kumbaga, si VP Sara na lang talaga ang gumanap dun sa ginagawa ni Tatay Digong. No? At nagtagumpay naman sila. Diba? Pero syempre may mga senador pang hindi nakapasok. Pero alam natin sa susunod, no, sa susunod na eleksyon, yung mga senador ng mga Duterte na hindi nakapasok, sure na makakapasok yan. Pero may isa lang akong gustong sabihin mga katunay. Pagpasensyahan nyo na ako dito sa sasabihin ko. Alam kong medyo baka napapalapit na sa loob nyo ang taong ito. Pero ako, meron akong isang hindi gusto. Sa totoo lang, si Anjo, di ba si Anjo Iliana? Medyo parang diskumpiyado kasi ako sa kanya eh. Di ba? Diskumpiyado ako. Parang sinasabi niya na DDS yan, parang nag-green na siya, VP Sara, Duterte na siya kampe. Sa akin kasi parang napakahirap kasi siyang paniwalaan eh. Sa totoo lang, no? Ano na tayo? Straight, frankly, parang mga ganun. May maging di frankly. May ewan ko. Basta, hindi ko gusto ang aura niya. Parang wala akong tiwala pa sa kanya. Kasi syempre, kita nyo naman, TVJ, matagal niya nang nakasama. Diba? Kumbaga, malaki naman ang nagawa sa kanya ng TVJ. Diba? Pagpalagay natin, diba? Yung karir niya sa pagiging artista is nawala na. Simula nung sumama siya sa 8 Bulaga, is nagkaroon pa rin siya ng tuloy-tuloy na trabaho. Naging maayos pa rin. Pero sa kabila nun, is
'Di ba? Kung ano-ano yung siniwalat niya, 'di ba? Sa TVJ, no? Kung ano-anong paninira ang ginawa kay Tito Vic and Joey, no? Sa mga tao sa Itbulaga, kay Jose, basta yun na yun. Oh, tapos ito pa, pati ba naman si Fernando Po Jr., si The King, 'di ba? Is tinira niya yung mga pelikula ni The King na parang wala naman daw kasense ang mga pamagat ng pelikula ni The King pero pumapatok sa The King. Hindi niya naman dapat ginaganon, 'di ba? Parang ano siya, ewan ko ba? Parang hindi ko siya feel. Hindi kaya sabi, parang iniisip ko nga minsan, baka mamaya pag eto nanalo, kuwari senador, tumakbong senador, manalo, ewan ko kung ano pa rin sa Duterte yan, baka mamaya umalis na yan. Baka mamaya kung sino yung, katulad ni, sino pa to? Yung una parang kamping-kampi sa mga Duterte, tapos biglang yung mga Duterte nalagay sa alanganin, biglang bumaliktad. Sino? Tolentino. Diba? Baka mamaya ganun yan. No, kaya tayo mag-ingat sa sinasabi nilang gusto nila sa Duterte na, kampi na sila sa Duterte. Para sa akin, pinag-aaralan ko kasi sila eh. Tinitignan ko talaga kung totoo talaga sila, kung ano ba talaga yung ginagawa nila ng mga nakakaraan. Imagine, ikaw, anong mafe-feel mo kung ikaw may biglang hulihin ka, kidnapin ka. Uy, Don Mar, hulihin ka namin kasi may kasalanan ka. Ilagay ka namin sa kulungan. Tapos sasabihin ko, anong kasalanan ko? Mamaya na. Mag-gather pa kami ng evidence. Wala. Mag-ano pa kami? Gagather pa kami ng evidence kung ano yung kasalanan mo. Tingnan nyo. Di ba Kumbaga dito na uso yung huli muna bago ebidensya. Tawa? So, ganyan po ginawa nila kay Tatay Digong. Kinulong nila. Tinanong sila, anong kasalanan ni Tatay Digong? Wait muna. Gather muna kami ng Wait, evidence. there's more. Kasi si Tatay Digong, dinakit nila March, di ba? Nag-start sila ng gather sa evidence July. Tapos, nag-deadline yung ICC. By December dapat may ebidensya na kayo at mga biktima. Ang nag-gather nila, 1,303. Nakakatawa kasi, kaya raw hinuli si Tatay Digong kasi meron raw itong ginurgor na mga biktima sa war on drugs na halos 30,000 people. 30,000 people ha? Bakit ngayon 1,300 na lang? 1,300 na lang. Ang hirap daw kasi lumikom ng 30,000, di ba? Siyempre, kung ikaw gumagawa ka lang ng usap, ang dami mong babayaran. Kaya wag 1,000 lang kaya natin. Tsaka siyempre, ang hirap talaga niyan, 30,000. Di ba? Kasi kung totoo yan, yung 30,000 na yan, lalabas at lalabas agad yan. One day pa lang, no? Pagreklamo mo, lalabas agad yan. Pero hanggang ngayon, wala pa naman lumalabas na 30,000. Lumalabas lang, mangilan-ngilan. Diyos ko naman. Maituturing mo bang pang ICC na yung kaso na yon kung ganyan lang yung sinasabing biktima? Diba? 30,000. Sino si Duterte? Si Hitler? Hindi ko nga naramdaman yung pagiging Hitler ni Tatay Digong. Yes, alam natin si Tatay Digong. Magaspang magsalita. Alam natin si Tatay Digong palamura. Alam natin si Tatay Digong ganyan. Pero sa totoo lang, isa lang ang maipagmamalaki ko kay Tatay Digong. Ako nga, dati ayoko kay Tatay Digong eh. Aminin ko sa inyo yan mga katunay. Isa ako sa nagalit kay Tatay Digong. Galit ako kay Tatay Digong dati, naiinis ako sa kanya. Pero sa totoo lang mga katunay, unti-unti habang tumatagal sa panunungkulan niya, lalong-lalo yung nagkaroon ng pandemic, unti-unti akong bumibilib sa mga ginagawa niya. Naniniwala na ako sa mga ginagawa niya kasi sa totoo lang, ang galing niya eh. Diba? Ang galing niya bilang presidente si Tatay Digong. Bumilib ako sa kanya. Ako talaga mas precious ko kay Tatay Digong yung hindi niya tayo pinabayaan ng pandemic. Talagang pinakita niya talaga na ako ang presidente ng ating bansa. Ako ang mananagot sa inyo. Ako ang titindig para sa inyo. Tutulungan ko kayo. Doon ako natuwa sa kanya. Hindi niya tayo pinabayaan nung panahon ng pandemic. Talagang tinulungan niya tayong makatawid nung mga panahon na yun. 'Di ba? Walang trabaho, walang kahit na ano. 'Di ba? Talagang hindi tumigil si Tatay Digong sa paglilingkod sa atin. Talagang pinakita niya talagang ako ang presidente ng ating bansa. Doon ako talaga bumilib at sumaludo sa kanya. At yung inis ko sa kanya nung simula,
nung ano ko sa kanya, nawala lahat. Napalitan lahat ng bilib. Diba? Hanggang sa bukod doon, marami pa akong kinabibiliban sa kanya. Diba? Kaya ako, gusto ko talaga si Tatay Digong sa totoo lang. Nagpakatotoo na ako dito. At palabasin na yan si Tatay Digong kasi ano yan, pwede yung litisin yan sa Pilipinas lang. Partida pa yan, gawa-gawa lang yan. Yung 1,303 na yan, nahihirapan pa silang hanapin yung mga ebidensya na yan. Kaya ang ginawa nila, baka lang, gumawa na lang sila ng kung ano-anong mga kasalanan. Di ba? And tingnan lang natin kung uubra yan sa ICC. I hope ang ICC makikita nyo na meron talagang depekto sa mga akusasyon nila kay Tatay Digong. Tapos ito naman, panoorin natin ang video ni Attorney Harry Roque. Okay? Kung saan, tinulungan niya ang mga Duterte sa ICC. Okay? I-explain niya ni Attorney Harry Roque ang ginawa niya sa mga Duterte sa ICC. Okay? Update pa rin ito, no? Tulong niya sa mga Duterte. Magandang araw po sa inyong lahat, ha. Well, alam niyo po ngayon, medyo naging abala dahil meron po tayong hinain ngayon na memorandum na 30 days ang binigay ng Korte Suprema para isumite doon sa kaso na sinampa namin for certiorari at saka habeas corpus dahil nga doon sa pangidnap kay Tatay Digong. Binigyan po kami ng isang buwan at ngayon po yung last day kasi nga po may mga piyesta opisyal naman po pero 30 days lang po ang binigay ng Korte. No? Papasalamat naman po ako sa lahat ng aking mga kasamahan dahil lahat kami walang bakasyon at talaga naman pong itinapos itong memorandum on time dahil importante naman po na kahit anong mangyari sa ICC magkaroon ng desisyon ng ating Korte Suprema na ang ginawang pangingidnap kay Tatay Digong ay labag sa ating saligang batas at labag sa ating mga batas. No? So in any case, hindi ko naman po sasabihin na ang posisyon namin ay tama at hindi rin po ako maghuhula kung paano magdedesisyon ng Korte Suprema. Pero kwento ko lang po sa inyo, actually itong petition na hinain namin, nagawa na po yung draft na yan December pa of 2023. Sa totoo lang po, yan ay alinsunod sa naging request sa akin ni VP Sara na gumawa na ng petisyon anticipating na kung hihingi nga ng kooperasyon ang gobyerno ni Bangag ay dudurog sa Korte Suprema. Ang naging problema lang po dyan, nawala nga ako sa Pilipinas mula noong Setyembre ng 2024 at nung kinidnap si Tatay Digong sa Marso, wala po ako sa Pilipinas. No? So hindi ko masyado naasikaso yung pagpapapirma nitong petisyon nito bagamat matagal nang gawa. At saka hindi po namin ma-file yung petisyon na gawa na as of December 2023 kasi yun po ay certiorari lamang. Kasi yung naasahan namin, susunod naman po sa proseso ang bilisasyon ni Bangag at dudulog muna sa lokal na hukuman bago padala sa dahig ang Tatay Digong. No? So hindi namin inaasahan na aarestuhin na talaga si Tatay Digong at isasakay sa eroplano. Nagkaroon lang po kami ng konting lag habang nasa Villamor at miski wala ako sa Pilipinas ay inamendahan po namin yung petisyon dahil alam ko na dahil hindi na pinalalabas si Tatay Digong ng Villamor ng mga panahon na yun na ang dapat na remedyo ay habeas corpus na kasi arestado na si Tatay Digong. Nagkaroon kami ng mahabang debate sa aking mga kasama sa law office kung anong petisyon ang ihahain namin. In the end, nanaig naman yung pananaw ko na dapat ihain natin kaparehong habeas corpus dahil arestado na nga si Tatay Digong at saka certiorari kasi ang pinangangambahan namin kung wala na sa Pilipinas si Tatay Digong baka masabi ng hukuman na wala ng jurisdiction dahil kapag habeas corpus lamang ang ifa-file dahil kapag wala na doon yung tao paano pang gagawin mo, no? So ang sinampa po namin ay habeas corpus at saka certiorari. So sa lahat pong mga nakabingbi na petisyon sa korte, kami lang po yung pinagsama namin yung remedyo ng habeas corpus at saka ang certiorari. Now, ang buong akala ko po, mapipirmahan ni Tatay Digong yung affidavit of yung verification at saka affidavit of non-forum shopping. Kaya nga lang po, wala ako sa Pilipinas sa mga panahon na yun. Yung aking messenger ay nagpunta doon sa Villamor, hindi naman makapasok, no? Dahil nga hindi nila pinapapasok yung mga tao, dala-dala po niya yung form na i-append doon sa petisyon. Oo, napakainit ng mga panahon na yun. Ultimo yung pagkain ni Tatay Digong, yung pizza ba yun? Pizza? Or yung dala nila Bongo? Tama ba si Bongo? Sino ba may dala nun? Yung pagkain, diba, hindi nila pinapapasok. Grabe nun. Na petitioner dyan ay si VP Sara mismo na nagpunta ng diretso sa Supreme Court para mag-file ng kaso, no? Hindi na nga po umabot kasi nung panahon na yon
mga 4:50 nagsarado ng Supreme Court. Kaya na-file na namin po yan kinabukasan kung saan wala na po si Tatay Digong. Pero dahil naniniwala naman ako na aming sinampa ay hindi lamang certiorari na kinu-question yung mga acts committed with grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction at habeas corpus na madidesisyonin pa rin yung kaso. At sa tingin ko naman po, sana po, dahil pinasumiti naman kami ng memorandum, baka naman po bigyan ng desisyon ng Korte Suprema, bagamat yan po ay bagay na tanging Korte Suprema lamang po ang makapagsasabi kung magbibigay sila ng desisyon on the merits. Now, yung kautusan po ng Korte Suprema ay humingi sila ng memorandum sa amin doon sa mga ilang mga issue na importante. No? At ilan sa mga issue ito ay babanggitin ko lang kung ano mga issue at sinasabi ko lang kung ano yung sinabi namin sa ating memorandum. Ulitin ko po hindi ko po sinasabi na tama kami. Ang sinasabi ko lang, ano yung nasa loob, napaloob doon sa memorandum na hinain namin today sa Korte Suprema. No? Now, ang naging kliyente ko po dito, dahil hindi na nga po napirmahan ni VP Sara, dahil hindi na umabot, ay si Congressman Pulong Duterte. No? So, ang naging kliyente ko po dito ay si Congressman Pulong Duterte. Now, ano po yung mga issue dito? Pinakapangunahing issue ay moot and academic na veto. No? At ang sinabi po namin ay hindi siya moot and academic dahil in the first place, nakakulong po rin si Tatay Digong at kinakailangan magdesisyon pa rin ng Korte Suprema kung illegal ba o illegal yung pagkakakulong ni Tatay Digong sa dahig at saka yung pamamaraan. Dapat talaga desisyon na ng Korte Suprema yan. Kasi di ba sa totoo lang talaga, sa nangyari kay Tatay Digong, parang binastos talaga yung Korte dito sa atin. Di ba? Wala nang jurisdiction yung ICC sa atin eh. Di ba? Parang kung si Tatay Digong merong pagkakasala sa mata nila, di ba? Dapat dito sa Pilipinas nananagot si Tatay Digong. At si Tatay Digong naman talaga ay willing humarap kahit saan dito, basta dito sa Pilipinas. Hindi niya aatrasan yan, hindi niya kinatatakutan, hindi siya nagtatago. Dahil kitang-kita naman natin yung nangyari. Diba? Imposible naman kasing hindi alam ni Tatay Digong na may mangyayari sa kanyang ganun. Alam niya yun. Pero syempre, baka mamaya hindi niya alam kung anong araw yun. Yung mismong araw na yun, hindi niya alam na talagang huhulihin siya. Pero malamang alam niya yun na huhulihin siya. Pero hindi siya nagtago. 'Di ba? Umuwi pa rin siya dito sa Pilipinas. Kasi kung sa iba-iba yan, mabalitaan lang nila yan, malaman lang nila yan. Magtatago na yan, baka hindi na nagpakita, 'di ba? Pero si Tatay Digong hindi natin nakitaan ng ganun. Umuwi siya dito sa Pilipinas na sinamantala naman nila na parang doon nila ginulat si Tatay Digong. 'Di ba? Kung paano siya napadala sa dahig. No? Ano pa mga sinabi namin dyan? Sinabi nga namin na talagang tinanong din naman ng Korte Suprema, meron ba bang jurisdiction ng ICC rito? Ang sabi namin, wala na. Kasi malinaw na malinaw, gaya nung sinabi ng dalawang dissenting judges sa ICC mismo, nung nauna nang nagkaroon ng desisyon ang ICC sa issue ng jurisdiction, na dahil ang pagiging miyembro sa ICC ay voluntaryo, may karapatan din ng mga bansa na bumitiw. At pag sila ay bumitiw, hindi lang po pwede na ura-urada ay sila bibitiw at wala ng obligasyon na makipagtulungan. Binigyan ng Rome Statute ang mga bansang bumitiw at ang prosecution, ang hukuman mismo, ng 1 taon matapos mag-deposito ng instrument of ratification para aktuhan ang kung anumang kaso na ihahain sa korte mismo ng prosecution. At sinabi nga namin na dahil nga po 2 taon na bago nagsimula at humingi ng abiso ang prosecution para magsimula ng kanilang preliminary investigation, hindi na po pwedeng magtuloy ang kaso dahil yung panahon na yun, hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Now, at sinabi rin namin na, in other words, dahil hindi lang nga po tayo partido dyan sa ICC na yan, lahat ng cooperation na ginawa ng Marcos administration ay labag sa ating saligang batas dahil ang ating saligang batas ay nagsasabi na tanging mga lokal na hukuman, tanging mga lokal na mga piskal, tanging mga lokal na mga kapulisan ang po pwede mag-imbestiga, maglitis at magsentensya ng mga kaso na nagaganap dito sa ating bayan. Sa totoo talaga kasi kaya lumabas na kidnapping yan eh. Kasi talagang wala nang jurisdiction dito sa atin ng ICC. Kaya nga sinabi ko kanina eh, kung gusto nilang kasuhan si Tatay Digong tungkol doon sa mga war on drugs na ginawa niya, dapat dito sa Pilipinas. 'Di ba? Pero hindi nila ginawa dito. Parang ang ginawa kay Tatay Digong, pinatapon siya sa ibang bansa. Yun eh. 'Di ba? Hindi para litisin doon, hindi para anuhin eh. Ipinatapon yan. Kasi sa totoo lang magkaiba yung sitwasyon nung pagkuha doon sa presidente sa Venezuela kay Tatay Digong. Alam niyo kung bakit? Yun kasi pinaghirapan ng US yun eh. Nakunin yung presidente ng Venezuela. Dito naman sa Pilipinas, hindi pinaghirapan yung kay Tatay Digong, hindi pinaghirapan ng ICC. Diba? Oh, bakit hindi pinaghirapan ng ICC? Dahil mismong kapwa Pilipino ang nagdala na mismo dun sa ICC. Diba?
Kitang-kita naman natin ang pinagkaiba. Oh. If- Kumbaga, walang jurisdiction dito. O sige, kami na magdadala dyan. Para pag nandiyadyaan, may jurisdiction na kayo, teritoryo nyo na yan eh. Di ba? Pero kung tutuusin, kung ICC ang kikilos na sila ang kukuha kay Tatay Digong, hindi nila magagawa yon. Kasi wala silang jurisdiction dito. Kaya ang ginawang pagdadala kay Tatay Digong doon, personal yon. Personal na galit o personal ayaw nila kay Tatay Digong. Gusto nilang umalis si Tatay Digong dito. Gusto nilang mawala. No? Kasi kung sa batas lang talaga ang susundin natin, maling-mali yung ginawa nila. Maling-mali. Hindi tama. Kaya lumalabas na parang kidnapping yun nangyari. Dahil kusang dinala doon. Hindi yun kusang kinuha ng ICC. Diba? Sabi nga namin na dahil meron na tayong IHLO, talagang ang primary jurisdiction para sa mga kaso na crimes against humanity ay domestic court, ang Korteng Pilipinas, no? At ang ICC ay gagana lamang kapag ang mga lokal na hukuman ay hindi gumagana, no? At sinabi din namin na Yes. walang karapatan ang ehekutibo na ipawalang bisa yung prinsipyo ng complementarity by surrendering yung pagkatao ni Tatay Digong. Yan pong complementary jurisdiction ng hukuman ng ICC at ang pagiging primary jurisdiction ng hukumang Pilipino ay nakasaad po yan sa ating saligang batas at sa Rome Statute mismo. At hindi po pwede na yung pag-surrender, pag-kidnap at pag-surrender ng isang presidente sa ICC ng pagkatao ni Tatay Digong ay maging legal na basihan para sabihin na voluntaryo na nating tinatanggap ang jurisdiction ng ICC. Now, sinasabi namin na talagang tanging Korte Suprema lamang po ang merong kapangyarihan, no, na magdesisyon kung talagang tama o mali ang ginawa ng ehekutibo. No? At syempre, bagamat wala na si Tatay Digong sa Pilipinas, kailangan pa rin magbigay linaw ang hukuman kung tama ba, sang-ayon ba sa saligang batas ang ginawa ng ating presidenteng bangag na pag-surrender sa pagkatao ni Tatay Digong dyan sa ICC. Now, sinabi rin namin na assuming na naging moot ang kaso, yung habeas corpus, kasi nasa haig na nga po si Tatay Digong, still meron tayong mga kinikilala mga exception sa mootness doctrine. At yan po ay kasama na kung ang bagay na pinag-usapan ay transcendental importance, kung ito ay may issue of paramount public interest, at saka court of, kung ang question na pinipresent tayo first impression, at saka capable of repetition and yet evasive of judicial review. Sinasabi namin na sige, sabihin na natin moot kasi yung habeas corpus hindi na mag-grant, pero meron pa rin certiorari, no, na nakabindin at may grave abuse of discretion pa rin. At sabihin na natin na wala na sa Pilipinas si Tatay Digong, meron naman talagang kinikilala mga exception na dapat mag-decision pa rin ang hukuman. Kapag ito nga po ay napaka-importanting bagay, at tingin ko naman po yung pagiging soberenyang bayan ng Pilipinas at yung issue na kung sino dapat magliti sa mga kaso sa ating bayan ay isa sa pinaka-importanting bagay na dapat desisyonan. Tapos ito ay po pwedeng maulitin. Paano po mauulit yan? Ay, pwede na maulitin yan. Sa kaso ni Bato de la Rosa, kikidnapin nila, papadala nila sa dahig kaagad, no? Bago makadalawang hukuman. Yun yung ibig sabihin na Tayo pa ba, papayag pa ba na mangyari kay Bato yung nangyari kay PRRD? Kasi sa totoo lang, kung mangyari na naman kay Bato yan, magiging abusado na yung mga yan. Diba? Kumbaga, nagawa kay PRRD, nagawa na kay Senator Bato, maaaring gawin pa nila sa iba yan. Diba? Grabe. Talagang gusto talaga nila, talagang pinipilay talaga nila yung alyado ng mga Duterte. Talagang gusto nilang humina sa pamamagitan ng ganyan. O pagkatapos ng Bato, sino susunod? Si Bongo? Diba? Lahat ng malalakas, diba? Lahat ng nagpapalakas sa mga Duterte, unti-unti nilang tinatanggal. Diba? Nako. Capable of repetition and yet evasive of judicial review. The fact na po pwedeng mangyari muli kay Bato de la Rosa yung ginawa ng kinidnap at dinala sa ICC at kung muteness lamang ang magiging dahilan ng Korte Suprema para mag-issue ng desisyon, talagang paulit-ulit na mangyayari yan at hindi Sa makakakuha. totoo lang talaga, wag na dapat pumayag ang Korte Suprema dyan. Diba? Kasi sila din para silang nababastos, para silang tinatapakan. So parang sinasabi dito, walang silbi ang hustisya dito sa atin. Hindi tumatakbo, hindi gumagana. Parang wala tayong hustisya. Siyempre, papayag ba naman ang Supreme Court ng gano'n? Diba? Parang binabasto sila ng harap-harapan na ang magdidesisyon ng mga ganyang kaso sa ibang bansa tapos walang dadaan sa kanila. Ang mapagdidesisyon na lang ng Supreme Court yung mga kaso na anuhan lang, diba? Pero yung mga ganyang kalalaking sinasabi at binibintang sa kanila, diyan kay Senator Bato, kay PRRD, hindi nila pwedeng resolbahin. Diba? Parang tinatanggalan sila ng karapatan. Mali yun.
Kaya dapat hindi na talaga pumayag ang Supreme Court na mangyari kay Senator Bato ang nangyari kay PRRT. ng katagungan ang mga kababayan natin, no? Tapos ito ay kauna-unang pagkakataon, no, na talaga nagkakaroon ng ganitong desisyon ng Korte Suprema, no, dahil kauna-unang pagkakataon naman na tayo sumapi sa isang international tribunal gaya ng ICC. Now, ang sabi namin, itong kasong ito ay talagang ang tinutumbok nito ay yung ating pagiging soberenyang bansa at saka yung ano yung limitasyon ng kapangyarihan ng presidente. Meron ba talagang kapangyarihan ng presidente na baliwalain ang jurisdiksyon ng ating hukuman sa pamamagitan ng voluntaryong pag-surrender ng isang Pilipino sa jurisdiksyon ng isang dayuhang hukuman? So, yan po ang mga pinaka-importanteng issue na dapat desisyonan ng Korte Suprema. Ibig ba sabihin na palibasa ikaw ang pinaka-makapangyarihang opisyalya sa buong bayan, po pwede mo nang baliwalain ang ating judikatura. At saka yung ating salitang batas na nagsasabi na ang judicial power ay nasa kamay lamang ng isang Supreme Court at mga batas na binuo ng Kongreso. Well, hindi ko po pwedeng paghimasukan kung paano magdedesisyon ng ating Korte Suprema, pero Tatay Digong, alam ko hindi mo ako nakikita, at least alam mo na talaga naman pong parang hindi tayo nagkaroon ng bakasyon itong Paskong ito dahil kinakailangan tapusin itong memorandum na ito. Natapos naman po namin, di man kita masamahan, di man kita madepensahan sa ICC, at least dinulog ko yung kaso, yung issue na talagang labag sa saligang batas sa pangingitap sa'yo, dito sa hukuman na sa tingin ko, pakikinggan tayo, no? Yan ang Supreme Court ng ating bansang Pilipinas. Ayon, natatay natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Don Mar TV at syempre kay Attorney Harry Roque. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.